Una sa lahat, masdan ng lalaking yan na pumasok sa gate. 3 beses siyang humakbang, saka biglang nahulog sa water tank. Ang mga tao sa bahay ni hindi man lang nagpanik, kahit na ang biktima patay. Ang buong detalye, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Sa pool sa video, babae, malapit ang binaril sa mukha sa isang KTV bar sa Las Piñas. Ilang sangkot sa gulong yan, dating tauhan ng Bacoor LGU at isang pulis. News 5 exclusive. 2 lalaki nag-agawan ng baril sa Surigao del Norte. Ang punot dulo niyan, away pamilya. Pangulong Bongbong Marcos, wala nakikitang rason para tanggalin sa gabinete niya si VP Sara Duterte. Sabay giit na swerte siya sa pagkakaroon ng protective na First Lady. What a lucky husband I am, that I have a wife na very protective sa akin. We cannot blame her. Barkong made in China, palulubugin sa balikatan exercise ang Pilipinas at Amerika. China, pumalag at tila may pagbabanta. Sa Frontline News Abroad, driver ng nasusunog na sasakyan, nasagip kaya ng mga motorista. At mga kontrobersyang ibinabato sa mga miyembro ng P-pop group na BGYO, derechahan ng sinagot ng kanilang management. Pati ang girl group na BINI nadadamay na rin. Mananatili sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte. Mismong si PBBM ang naniguro niyan. Kasabay niyan, dinepensahan din ng Pangulo ang pagiging protective sa kanya ni First Lady Liza Araneta Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang namagitan sa samaan ng loob ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay PBBM, lumabas lang ang pagiging protective ng kanyang misis. Inamin ni First Lady Liza na nasaktan siya ng tawaging bangag si PBBM ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nakita pa raw na tumawa si VP Sara. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Dagdag pa ni PBBM, siguro naman daw bilang isa ring misis si VP Sara ay naiintindihan niya ang nararamdaman ng unang ginang. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Hindi rin daw sanay sa galawan ng politika si First Lady Liza, kaya nagiging emosyonal. Nauna naman nang sinabi ni VP Sara na ang personal na damdamin ng unang ginang ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang opisyal ng pamahalaan. Bunsod ng lamat sa samahan ni na VP Sara at First Lady Liza, ilang mambabatas ang nanawagan ng posibilidad na tanggalin sa gabinete si VP Sara. Tutal, puro naman pag-atake ang ginagawa ng kanyang pamilya kay PBBM. Pero tinablayan kanina ni Pangulong Marcos. The cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o korap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Giit pa ng Pangulo, hindi makaaapekto ang mga issue sa working relationship nila ni Vice President Sara. Nang tanungin naman ng Pangulo kung dapat bang magkaayos ang dalawa, ang sagot niya, I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself,
she understands the sentiments of the First Lady. Mensahe pa ni PBBM sa bise. Huwag niya masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Sa ibang balita, walang matulugan ng ilang pamilyang nasunugan sa Tondo, Maynila. Sa dami kasi ng sunog nitong mga nagdaang araw, napuno na ang mga evacuation centers. Nasa Frontline na balitang yan, si Elaine Fulgencio. Malaking apoy ang lumamon sa mga bahay na ito sa Parola Compound sa Tondo, Maynila kaninang tanghali. Tumulong ang mga residente sa mga bumbero hanggang sa naapulang apoy na hinihinalang nagsimula sa pumalyang aircon. Walang nasaktan pero 60 pamilya ang apektado. Ang problema, walang mapaglagyan ng mga nasunugan. Ang mga evacuation center kasi sa Maynila, siksikan. Mayroon pang higit 6 na rang residenteng nasunugan din itong nakaraang buwan sa Tondo. Hanggang ngayon, wala pa rin silang malilipatang bahay. Kaya ang mga bagong nasunugan, makikitira na lang daw muna sa mga kakilala at kaanak. Pero ang iba, problemado kung saan magpapalipas ng gabi, gaya ng pamilya ni Cheryl. Hindi ko pa alam eh. Magte-text na lang daw po kung saan evacuation. Kasi nangungupahan ng dinanay ko eh. Sana matulungan. Habang si JR, hindi alam kung saan magsisimula dahil kasamang natupok ang inipon niyang pera. Tanging mga ID lang ang nasalba niya. Yung pera po, may yung maipon ko lang, nasuod na sa akin. Hindi ko na pala kung ano. Tapos ayun nga, back to zero. 50,000 pesos na savings niya ang natupok. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, mas maraming sunog ang naitala ngayong taon kumpara noong 2023 sa buong bansa. Mula sa 5,800 noong nakarang taon, umakyat sa halos 8,000 sunog ang naiulat mula January 1 hanggang nitong April 23. Sa buwan nga lang ng Abril, higit 2,000 na ang sumiklab na sunog, mas marami kumpara sa parehong buwan noong 2023. Kasama sa datos na yan ang sunog sa warehouse na ito sa Barangay Bay sa Quezon City. Pasado 2:00 kaninang hapon, mga lumang pyesa ng bus ang nakatago sa warehouse. Mabuti na lang at walang tao sa loob kaya walang nasaktan. Pasado 6:00 ng gabi naapo lang ang sunog. Inaalam pa ang sanhi niyan. May sunog din kaninang tanghali sa isang residential area sa Barangay Fort Bonifacio. Tapat yan ng Gat Andres Bonifacio Elementary School, kaya pinauwi munang mga estudyante. Tumagal din ng halos 2 oras ang sunog bago naapula. Habang sa Porac, Pampanga, nasunog ang bahagi ng pampublikong palengking ito. Nasa 20 tindahan ang natupok, walang nasaktan pero aabot sa halos 5 milyong piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ang mitya ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Babala po, sensitibong video ang inyong mapapanood. Malapitang binaril sa mukha ang isang babae sa loob ng KTV bar sa Las Piñas. Ang insidenteng yan nasa po sa video sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Normal ang sitwasyon sa loob ng KTV bar na ito sa Las Piñas bandang 2:00 ng madaling araw nitong Sabado. Maya-maya, biglang tumayo ang isang lalaki na tila naghahamon at may idinuduro. Mapapansing humawak siya sa bag niya at akmang bubunot ng baril. Dito na nagkagulo ang mga tao sa bar. Sa kabilang grupo, naglabas ng baril ang isa pang lalaki at itinutok sa naghamon. Pilit inawat ng iba nilang kasamahan ng mga nag-aaway sa magkabilang grupo. Ilang sandali pa, maririnig ang isang utos mula sa lalaking ito na nakasombrero. Mas tumindi ang tensyon habang lumalabas ang lalaking nag-utos. Nagsigawan at nagtulakan ang mga magkakaaway. Natumba pa nga ang isang babae. At pagtayo niya, minura niya pa ang umalis na lalaki. Mabilis na lumapit ang lalaking unang naglabas ng baril. Sabay pinaputukan ng malapitan sa ulo ang babae at iba pang kasama nito. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, galing Bacoor, Cavite ang grupo ng mga namaril habang mga taga Las Piñas naman ang grupo ng mga biktima. Ang pinagmulan ng gulo, simpleng kantsawan. Nag-umpisa ito nung isang grupo may tinatawanan silang sumusuka. Itong kabilang grupo naman ng mga suspect, kinumpronta yung grupo ng victim na ang pagkalam nila sila yung tinatawanan. Hanggang ngayon, nasa critical na kondisyon pa rin sa ospital ang babaeng binaril sa ulo. Nagpapagaling naman ang 3 kasama niyang tinamaan ng bala sa tuhod, puwetan at dibdib.
Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, lumalabas na hindi magkakilala ang magkabilang grupo. Pero sinasabing mga regular daw na customer ang mga ito ng bar. Yun nga lang dahil sa labis na kalasingan, nauwi ang insidente sa hamunan, sigawan at humantong pa sa barilan. Nakilala na raw ng Las Piñas Police ang grupo ng mga namaril. Napag-alaman ding dating head ng Bacoor Traffic Management Department ang lalaking nag-utos umano na mamaril sa video. Tauhan naman nito ang mismong nagpaputok ng baril. Tumanggi ng humarap sa kamera ang nag-utos. Pero kwento niya sa Bacoor LGU, wala na siya sa lugar nang mangyari mismo ang pamamaril. Handa rin daw siyang harapin ang asunto sa korte. Sasampahan ng reklamong frustrated murder ang grupo ng mga namaril. Bukod sa kanila, nakatakda ring sampahan ng reklamo ang lalaking nakuha ng unang naghamon sa video na isa pa lang, pulis. Posible siyang ireklamo ng grave neglect of duty dahil hindi siya rumisponde sa krimen. Kaming kapulisan may mga memo directives na pinagbabawal kami sa mga clubs, bar. So initially itong ating police ay sinaway niya yung utos. Sakaling mapatunayan, posibleng matanggal sa serbisyo ang pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay na at tad-tad ng saksak nang matagpuan ng isang lalaki at ang kanyang kinakasama sa Davao City. Dumayo lang doon ang dalawa para sana manood ng concert. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Duguan at wala ng buhay nang makita ang lalaking ito sa ground floor ng isang condominium sa Bahada, Davao City pasado alas 5 ng madaling araw nitong linggo. May siyam na saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng 29 anyos na si Jeff Predas, taga Parañaque. Pasado alas 10 ng gabi ng parehong araw, natagpuan din ang bangkay ng babae sa isang kwarto sa ikatlong palapag naman ng naturang kondominium. Duguan at may saksak rin sa katawan ang 27 anyos na si Jennifer Chavez, residente ng Bacoor, Cavite. Ayon sa otoridad, mag-live-in partner ang mga biktima. Nagpunta silang Davao City bagamat hindi sila sabay dumating doon. Manonood sana sila ng concert ng isang American band. Sa isang larawan na kumakalat sa social media, kita pang ipinananawagan sa concert si Jennifer nitong linggo. Hindi raw kasi siya makontak ng kanyang pamilya. Nagsasagawa na ang mga pulis ng forensic examination sa mga fingerprint na nakuha sa lugar. May CCTV sa condominium na makatutulong sana sa investigasyon pero sira raw ang mga ito. Isinantabi na ang anggulong pagnanakaw dahil walang nawawala sa gamit ng mga biktima. Isa sa tinitingnan natin na anggulo dito is isa itong crime of passion, personal grudge. May mga persons of interest tayo pero nagkakandak pa tayo ng investigation. Nasa Davao na ang kaanak ng biktima pero hindi sila nagbigay ng pahayag. Gayunman nakikiusap silang madaliin ang proseso sa forensic investigation para maiuwi na ang mga bangkay. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Aabot sa 25 million pesos ang halaga ng nakumpiskang vape ngayong gabi sa Parañaque. Ang ni-raid na tindahan malapit lang sa isang eskwelahan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga tauhan ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau at District Special Operations Unit ng Southern Police District ang establishmentong ito sa Baclaran sa Parañaque City. Nagbebenta umano riyan ng ipinagbabawal na brand ng vape. Ayon sa mga otoridad, matagal na minanmanan ng establishmento na ilang metro lang ang layo sa eskwelahan. Para di agad mabisto, kunwari milk tea shop o di kaya'y apartment building ito sa labas, yun pala ay may bentahan doon ng vape. May nakabinbing kaso ang ibinebentang brand ng vape na ito kaya sinuspinde ng DTI ang paggawa, pag-angkat at distribusyon nito. Mula po nung sinuspinde yung trading ng DTI, March 15 po yun nung nilabas po namin yung order. Ang parang lumalabas na modus na nila, ganyan gumagamit po sila ng mga bahay, residential houses para imbakan ng kanilang mga produkto. Nilabag din kasi nito ang paggamit ng flavor descriptor para makahikayat ng mga menor de edad. Aabot sa 452 na kahon ng vape ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 24.86 million pesos. Base sa investigasyon, dalawang mag-asawang Chinese ang may-ari ng establishmento. Wala rin daw permitang naturang milk tea shop. Dadalhin muna sa Fair Trade Enforcement Bureau ang mga nakumpiskang vape product habang inihahanda ang mga reklamong isasampa laban sa caretaker at mag-asawang Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika ang isang barkong made in China. Pinalaga naman yan ng China at saka nagbanta. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Ito ang BRP Lake Caliraya na dating BRP Lapu-Lapu. Made in China ang barkong yan
At yan ang balak palubugin sa balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa Lawag, Ilocos Norte. Pero wala pa man, tumaas na ang kilay ng China. Sa article ng Global Times na kontrolado ng China, tila nanunubok daw ang Pilipinas sa pagpili sa BRP Lake Caliraya para magsilbing enemy ship sa balikatan exercise. Sakaling mapalubog man ng Pilipinas ang naturang barko, huwag daw masyadong ma-excite at mag-ilusyon na kaya rin itong magpalubog ng mga totoong barko. May hangganan din daw ang pasensya at pagpipigil ng China at handa silang gumawa ng hakbang na hindi kakayanin ng Pilipinas. Buwelta naman ng Philippine Navy, huwag nang kulayan ang pagpili ng barko para maging target sa sinking exercise. Sadyang matagal na at luma na ang BRP Lake Caliraya, kaya ito ang napili. Nagkataon lang din na made in China ito. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. We reserved it for exercises such as balikatan, so we can have a target for our firing. Ilang araw mula ngayon, sama-sama nang maglalayag sa West Philippine Sea ang mga barkong pandigma ng Pilipinas at Amerika. Sasama rin sa unang pagkakataon ang French Navy para sa multilateral maritime exercise. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Inakusahan ni Senator Bongo si DSWD Secretary Rex Gatchalian na namumulitika sa pamamahagi ng ayuda. Derechahan naman niyang sinagot ng kalihim sabay giit na wala siyang balak kumandidato sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sumama ang loob ni Senator Bongo sa pagdinig kanina ng Senado dahil sa nakarating sa kanyang balita. Ayaw raw ipabanggit ng DSWD ang kanyang pangalan sa pamimigay ng ayuda para sa mga biktima ng kalamidad. Yan ay kahit naglabas daw ng sarili niyang pera si Go. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko, pero sana naman maging pantay naman kayo. Eh kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin? Hindi rin daw siya pinapayagang sumama sa pamimigay ng ayuda gaya ng ibang senador. Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? Hindi nyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Itinanggi naman ng opisyal ng DSWD na may nag-utos sa kanila na huwag banggitin ang pangalan ni Senator Go sa pamimigay ng ayuda. Si Senator Go, diretsahan ding tinanong si DSWD Secretary Rex Gatchalian kung pinupolitika ba ang ayuda. Baka raw kasi sadyang iniipit ang pamimigay nito para ibida ang opisyal ng gobyerno. Di ba ito na nagagamit sa politika ninyo? Are you running for the Senate? I am not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. Kailang election? 2025? Yes. How about 2028? I'm not running for this coming election. Kung si Gatchalian sinasabing wala siyang planong kumandidato. Nito lang Biyernes, inendorso na ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP ang muling pagtakbo ni Bongo sa pagkasenador sa 2025. Balik sa usapin ng ayuda, dumepensa si Gatchalian sa delayed na pamamahagi ng AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Nagkaproblema raw sa kanilang Financial Management Office at requirement na hinihingi ng Department of Budget and Management kaya hindi agad na-release ang pondo sa ilang lugar. Sa isang ambush interview, iminungkahi ni Senator Amy Marcos na dapat ayusin ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo at gawing digital ang proseso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, News 5 exclusive, dalawang lalaki nagpambuno at nagagawa ng baril sa gitna ng kalsada sa Surigao del Norte. Lalaki sa India patay nang mahulog sa water tank. At K-pop girl group na New Jeans ginagaya raw ng isa pang K-pop group na Islet. Magbabalik ang Frontline Tonight. Ang inyo pong napapanood ay kuha sa siyudad ng Hyderabad sa India. Isang lalaki ang pumasok sa gate ng tinutuluyang hostel nang bigla siyang mahulog sa water tank. Ang mga tao parang hindi man lang nagpanik.
Namatay ang nahulog na lalaki na isang software engineer. Idinamanda naman ng mga pulis ang may-ari ng hostel dahil sa kanyang kapabayaan. Sa pool sa video, ang gawa ng baril ng dalawang lalaki sa gitna ng kalsada sa Surigao del Norte. Ang tinuturong punot dulo ng gulo ay away pamilya. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon, exclusive. Sa pool sa eksklusibong video na ito, ang dalawang lalaking nagpapambuno sa gitna ng kalsada sa Sitio Sabang sa Claver, Surigao del Norte. Ang lalaking naka-hoodie sa video, armado pala ng baril at pinipigilan siya ng isa pang lalaki. Maya-maya, namagitan na ang isang babae. Dito na napaghiwalay ang dalawa. Hindi na naagip sa video pero nanutok daw ng baril ang lalaking naka-hoodie. Naawat lang siya nang biglang rumusponde ang mga pulis. Tumakas pero nahuli rin kalaunan ang lalaking nanutok ng baril habang nakatakas ang 5 pa niyang kasamahan. Nag-ugat daw ang gulo sa isang away pamilya. Ang babaeng umawit sa video, iniwanan daw ang kanyang kinakasama na kapatid naman ng lalaking naka-hoodie. Ipinabarangay raw ng babae ang kanyang kalipin dahil sa pananakit. Pati niya akong binubugbog, sir. Ayun na, hiwalay kami. Dahil lang sa pera, sir, nag-aaway kami. Dahil binibigay niya yung pera niya sa magulang niya. Tapos doon kami nag-aaway kasi hindi niya ako binibigyan ng pera. Kasabay niyan, idinaan niya rin sa barangay ang pagrereklamo para mapilitang magbigay ng sustento ang kanyang kalibin sa kanilang 10 buwang gulang na anak. Pero hindi raw yan nagustuhan ng pamilya ng kanyang kinakasama kaya sinugod nila ang babae. Ito na ang eksenang na-videohan. So instead of settling ito sa barangay, itong mga lalaki na ito is nagpunta dun sa bahay at ng braso, nanutok ng baril at tinakot yung magulang ng babae. Maharap ang lalaking nanutok ng baril sa reklamong grave threat. Damay rin sa asunto ang nanay ng suspect na nagtangkang itago ang kanyang anak mula sa mga pulis. Maharap naman siya sa reklamong obstruction of justice. Tinutugis pa ang 5 nilang kasamahan habang ang babaeng biktima at kanyang anak nasa pangangalaga muna ng DSWD. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patong-patong na reklamo ang sinampa ng Quezon City Police District laban sa transport group na Manibela. Dahil po yan sa ikinasa nilang 2 araw na kilos protesta kontra PUV modernization. Ayon sa QCPD, 3 counts ng paglabag sa Public Assembly Act, alarm and scandal, resistance and disobedience at direct assault upon an agent in person in authority ang mga isinampang kaso laban kay Manibela Chairman Mar Valbuena at iba pang miyembro. Naglulutaw ng matinding perwisyo ang rally dahil naging abala ito sa mga motorista sa Commonwealth Avenue, East at Quezon Avenue. Wala rin daw permit ang protesta ng grupo. Nakiusap po tayo na wag lang magulo at maayos lang sana yung kanilang sinasagawang rally or protesta. Nakaka-apekto na po yung una-una yung daloy ng trapiko at nagkakaroon ng inconvenience po sa public transport natin. Paliwanag naman ni Valbuena, mapayapa nilang ginawa ang rally at ang karapatang ihayag ang kanilang saloobin tungkol sa issue. Malaking perwisyong dinudulot ng El Nino, partikular na sa agrikultura. Walang mapagtaniman at wala ring tubig. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Tuyo ang mga pananim at tigang ang lupa. Ganyang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakahang ininspeksyon niya sa San Jose, Occidental Mindoro kanina. Nasa state of calamity ang probinsya dahil sa matinding epekto ng El Nino. Mahigit 900 million pesos na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Pinakaapektado ang mga magsasaka ng palay at sibuyas. Kaya plano ng gobyernong magtayo ng bagong dam sa bayan ng San Jose at Magsaysay para sa irigasyon. Kahit kumpleto lahat ng ating urea, yung ating fertilizer, kahit kumpleto lahat ng pesticide natin, kahit kumpleto ang ating mga farm equipment, pagka mahina ang daloy ng tubig ay mababa pa rin ang ani. Kaya yun ay babaguhin natin.
May mahigit 1 bilyong pisong pondo ring inilaan ang Department of Agriculture para sa probinsya. Namigay rin ang Pangulo ng iba't ibang gamit pangsaka at pangisda, pati perang ayuda sa ilang magsasaka. Umaaray rin ang mga magsasaka sa Tuba, Benguet. Natutuyo na rin kasi ang mga patubigan doon dahil sa El Nino. Nag-aambaga na nga ang mga magsasaka para makabili ng gas at pang-maintenance sa mga water pump. Pwede rin silang umorder ng tubig mula sa Baguio, pero nagmahal ang delivery fee dahil sa kakapusan ng tubig sa syudad. Ayon sa DA Cordillera, higit 300,000 piso ang pinsala ng El Nino sa Benguet. Ngayong araw, 31 lugar ang nakaranas ng mapanganib na antas ng heat index o damang init ayon sa Pag-asa. Pare-parehong nasa danger level sa Apari, Cagayan, Dagupan City, Sangley Point sa Cavite, San Jose Occidental Mindoro, Pili Camarines Sur at Giwan Eastern Samar. Sa Metro Manila, pumalo sa 45 degrees sa Pasay at 43 degrees Celsius naman sa Quezon City. Mainit na nga, limitado pa ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Metro Manila dahil yan sa maintenance activities ng Maynilad at Manila Water. Simula pa kahapon, nagpapatupad ng rotational water interruption ang Maynilad sa ilang bahagi ng Quezon City at Valenzuela. Bukas naman mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Caloocan at Navotas. 5 hanggang 6 na oras ang water interruption na tatagal hanggang April 29. Nagpapatupad din ng rotational water interruption ang Manila Water sa ilang lugar sa Marikina, Quezon City, Antipolo Rizal at Taguig mula yan alas 9 ngayong gabi hanggang alas 6 ng umaga. Araw-araw yan hanggang Biyernes. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Mas lalo pang titindi ang primetime shows dito sa Kapatid Network. Ang senior high sequel na High Street, meron ng patikim sa kwento ni na Archie at Roxy. Tila end of the world naman na para sa Bingling ng Can't Buy Me Love. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Bingo, please, mag-make this work, right? Solid tayo. Ang cold ni Bingo kay Ling. Bingo! Bingo, please! Eto na bang katapusan ng Bingling? Bukod dyan, handa na rin si Bingo played by Donnie Pangilinan na ipaubaya ang mega company na GLC sa Pamilya Q. Yan ay para mapalaya ang kanyang ina na si Annie, played by Ina Raimundo, na mastermind sa pagkakadakip kay Caroline Bel Mariano. Pati na rin ang inaresto niyang tropa na si Snoop, played by Anthony Jennings. Ang kaso, na-aksidente naman si Annie. Ikaw. Habang si Irene Maris Racal, concerned kay Snoop na nakulong. I can testify sa court if you want. Para kamuyan ka ng pamilya mo. Huwag na, hindi mo nakalagaw. No. I can do whatever I want. Pero kahit nasa presinto, ayaw paawat ng Snow Rain sa pagpapakilig. Dahil nakakulong ka na, inaako mo yung kasalanan mo. Umako lang ng puso mo. Ew! Corny! Corny ba? Yeah. Police, may malandi. May malandi. Pakikulong. Tutok lang hanggang sa priceless finale ng Can't Buy Me Love dito sa TV5. Naghahanap ng makakalaban. Boss, mayaman niya. Malapit naman ang magharap sina Tanggol, Coco Martin at Pablo Caballero, played by Elijah Canlas. Pero ang labanan, sa billiards? Tanggol! Paano ako magbilyar? May bilyaran nung kami sa tapat ng bahay namin, kaso lang hindi ako magaling. Sige. 6.4 million. Kaaway o kalaban? Yan ang dapat niyong abangan sa Batang Quiapo pagkatapos ng Frontline Pilipinas dito sa TV5. Speaking of Elijah, may intense na patikim sila ni Cyrel Manabat para sa upcoming senior high sequel na High Street. Nangakong babalik si Archie played by Elijah sa nabuntis niyang si Roxy na role ni Cyrel. Yun nga lang,
Nanganak na si Roxy, pero hindi na nakabalik si Archie. Nakulong pala kasi siya abroad. Mapapanood na simula May 13 ang High Street dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito ang mainit sa K-pop. Inaakusahan ang bagong K-pop girl group na I-Lit na ginagaya raw ang isa pang grupo na New Jeans. Sa ilang report, ang CEO raw mismo ng Adore Entertainment ng New Jeans ang nagsabing kinokopya ng I-Lit ang kanilang choreo, music video concept at kahit hairstyle. Pero ang chika, mas sinisisi raw sa copyright issue na to ang Adore ang parent company nila na Hybe Labels at sister agency na B-Leaf Lab na humahawak naman sa I-Lit. Naghain na nga raw ng reklamo ang Adore dito pero parang dinededma lang daw sila. Itinanggi naman ngayong araw ng Hybe Labels ang mga paratang ng panggagaya. Dininay na rin ng Adore Entertainment ang usap-usapang gusto nilang kumalas sa Hybe. Diyan lang kayo mga kapatid at may ichichika pa ako sa inyo mamaya. Susunod, pagsasanay ng mga helicopter ng Malaysian Navy na uwi sa trahedya, 10 ang patay. Bulkan sa Antarctica nagbubuga raw ng ginto. At management ng BGYO at BINI may babala sa mga tinawag nilang online bullies. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Nagbanggaan sa ere hanggang bumagsak ang dalawang helicopter na yan sa isang naval base sa Malaysia. 10 ang patay sa trahedya. Nangyaring aksidente habang nagpa-practice ang mga helicopter ng Malaysian Navy para sa kanilang anniversary parade. Nagliliyab ang isang pampasaherong tren habang umaandar sa Ontario, Canada. 5 bagon ang nasunog. Nagsimula raw ang apoy sa mga kahoy na karga ng tren. Wala namang nasaktan. Habang sa Amerika naman, isang kotse ang nagliyab sa tabing kalsada sa Minnesota. To the rescue ang motorista nang makitang na-trap sa loob ng sasakyan ang driver. Binasag nila ang salamin tsaka hinila palabas ang biktima. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. 4 ang patay sa baha at landslide sa Guangdong, China. Habang ang Taiwan naman, muling niyanig ng malakas na lindol. Nato report. Makikita sa CCTV footage na ito ang paggalaw ng mga puno at poste ng kuryente, maging ang pagtunog ng alarm ng kotse sa bahaging ito ng Waling, Taiwan. Makalipas ang ilang minuto, niyanig ulit ang mga puno, poste at kotse. Nangyari yan kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Sa tala ng Taiwan Central Weather Administration, magnitude 6 at 6.3 na lindol ang tumama sa Walin. Bahagi ito ng nasa higit 1,000 aftershocks ng mapaminsalang magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Taiwan noong April 3. Sa lakas ng pagyanig, isa-isang bumagsak ang bahagi ng gusaling ito. Ang dalawang gusali na una nang napinsala ng unang lindol lalo pang tumagilid. Naramdaman din ang pagyanig sa silangan at kanlurang bahagi ng Taiwan kabilang ang Taipei. Pero tila hindi na apektado ang mga residente ng Taiwan sa sunod-sunod na aftershocks. Itinulog na lang daw nila ang naturang pagyanig. Sa China, nagmistulang ilog ang ilang lugar sa probinsya ng Guangdong. Hindi pa rin humuhupa ang matinding baha 3 araw matapos ang bagyo. Ang sasakyang ito, inanod na ng baha. Pahirapan din ang paglikas ng mga stranded na residente. Gumamit na ng emergency boats para sa rescue operations. Aabot sa halos 40,000 residente ang apektado ng matinding baha. 4 naman ang patay sa baha at landslide. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Abangan, bulkan sa Antarctica, araw-araw nagbubuga ng ginto na nagkakahalaga ng 345,000 pesos. At mga nagpapakalat ng malisyosong issue tungkol sa BGYO at BINI, may kalalagyan daw ayon sa kanilang management. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Sa Frontline News abroad, literal na umuulan ng ginto sa Antarctica. Ang isa kasing bulkan doon, nagbubuga raw ng ginto. Yan ang Mount Erebus. Sa pinaka-latest na observation ng Earth Observatory ng NASA, may halo raw na maliliit na crystals na metallic gold ang binubuga nitong usok. 80 gramo ng ginto ang inilalabas niyan kada araw dahilan para humalo sa hangin at umulan ng small particles ng ginto doon. Nagkakahalaga raw yan ng $6,000 or mahigit 345,000 pesos. Dati na niyang naobserba ng mga scientists pero hindi pa yan mapuntahan mismo ng mga tao para pag-aralan. Masyado kasing liblib at delikado ang lugar. Eto ulit ang mainit. Diretsahan ng bumuwelta ang management ng BGYO at BINI tungkol sa mga kumakalat na kontrobersya sa dalawang P-pop groups. Narito ang report. Hot topic online ang dalawang P-pop sensation na BINI at BGYO. Kamakailan lang na mag-trending ang videong ito ng ilang BINI members na sumasayaw ng pantropiko. Ayon sa ilang netizens, kuha ito sa birthday party ni BGYO member Jello. Pero ang chika, hindi natuwa dyan ng ilang fans ng BINI. Giit nila, may iba't ibang isyong ilang miyembro ng BGYO gaya ng umano'y cheating. Kaya tuloy ang ibang Bloom, ayaw na ma-associate ang tinaguriang Nation's girl group sa BGYO. Post pa ng ilan, #ProtectBini. Dahil dyan, nagtrending pa online ang #DisbandBGYO. Ang mga malisyosong issue na yan, nakarating na sa kanilang management na Star Magic. Sa pahayag ng kanilang legal counsel, nagbabala sila na pwedeng makasuhan ng cyberbullying at libel ang mga nagpapakalat ng mga bintang. Kaya pakiusap nila sa netizens, maging responsable sa pagpo-post. Sabi pa nila, walang basihan ang mga nasabing chismis sa dalawang grupo, kaya handa raw din silang magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat nito. Maraming napabilib at naiinis sa pagiging kontrabida ni Park Sung-hoon sa hit K-drama na Queen of Tears. Sa latest episode kasi, niloko ng role ni Sung-hoon ang bidang si Kim Ji-won na nawalan ng memorya. Hindi tayo mang-i-spoil for tonight's video, kaya panoorin nyo yan. At dahil nga pang real life ang pagiging kontrabida niya, nagalit din sa kanya ang fans pati sa totoong buhay. Sa latest IG post ng aktor, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang inis sa comment dahil sa ibang level na aktingan ni Sung-hoon. Sa isa pang meme na ito, sana naman daw ay magkaroon ng character development ang role ng aktor. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampa-good night, kahit rehas, hindi hadlang sa second chance. Patunay niya ng mga preso sa Bulacan na nag-aaral ngayon para maging midwife. 15 preso sa Marilao Municipal Jail ang nasa first year ng BS Midwifery. Online ang klase pero may face-to-face skills demonstration 2 beses kada buwan mula sa guro ng Bataan Peninsula State University. 4 na taon ang pag-aaral ng pagkukumadrona ng mga preso. Programa ito sa ilalim ng College Education Behind Bars na layong bigyan ng second chance ang mga preso. So yung Erebus, 80 grams per day? Magko-compute ulit. Magko-compute ito naman. Gano'n karaming ginto? Yun nga eh, 345,000 pesos worth. Mga $6,000 eh. So in 3 days, may 1 milyon ka. Kung kaya mong ipulong lahat. Oo, di ba? Pwede. Oo. Sige, mag-team building tayo doon. Uy, tasama ka dyan. Okay po. At yan po, 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbalita. Sa ngalan ni Mead Los Baños, ako po si Ruth Cabal. At ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.